Bayan, nagsimula ng dumagsa sa mga gasolinahan ng mga motorista para magpakarga ng krudo kasunod ng malaking dagdag sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Pero matapos makausap ng Energy Department, pumayag ang mga kumpanya na langis na utay-utayin ang pagpapatupad ng malakihang dagdag presyo. Magkano nga ba ang itataas ang produktong petrolyo? Alamin natin yan mula kay Isaiah Mirapuentes. Live, Isaiah. Clay, tama, malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Yan ang inaasahan natin ngayong linggo. Ang lahat ng nakausap kong tsuper ngayong araw, umaaray. Nangangamba ang motorcycle na si Joel dahil baka halos wala na siyang kitain sa pamamasada kung tataas pa ang presyo ng krudo. Mahirap din sa amin kasi dagdag gastusin sa amin yun. Tapos babawas sa amin yun pag araw-araw namin kinikita, dagdag bawas din yun. At ang car owner naman na si Mr. Kim, apektado dahil araw-araw niyang ginagamit ang kanyang sasakyan para sa kanyang pamilya. Parang masyadong malaki yun. Dapat magdanas. 50 lang o piso. Parang sobrang laki naman nung. Ang mga motorista ngayong gabi, dumadagsana sa mga gasoline station para magpakarga. Sinasamantala nila ang mas mababang presyo ng petrolyo bago pa ito sumirit. Base sa huling estimate ng Department of Energy, aabot sa 4 pesos and 80 centavo o halos 5 piso kada litro ang patong sa presyo ng diesel ngayong linggo. Habang 2.50 naman hanggang 3 kada litro sa gasolina at 4 pesos and 25 centavo hanggang 4 pesos and 40 centavo naman sa kada litro ng kerosene. Nangako ang Department of Energy na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga oil companies kaugnay sa inaasahang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may inihanda silang tulong para sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng diesel. Sa ngayon daw, isinasantabi muna nila ang hiling ng mga tsuper na dagdag pasahe. Mag-focus muna tayo dito sa fuel subsidy, no? Hindi dyan sa fare hike, no? For the benefit of our commuters na wala maipapasang taas pasahe sa kanila. No? Dahil nga ang uunahin ay itong fuel subsidy. Minamadali na ng ahensya ang proseso para ipamigay ang mga subsidiyang ito. Sa panayam ng PTV News sa Department of Energy, staggered o hindi biglaan ang gagawing pagtaas ng presyo. Nire-recommenda nila sa mga oil companies na huwag biglayin ang taas presyo o hatiin ito sa dalawa ngayong linggo. Well, nagsisimula ho tayo dun sa nakasanayan na one time, big time yung adjustment sa Tuesday. So ang staggered ho, wala ho ibang meaning yan, kundi hindi ho bubuuhin sa Tuesday yung buong amount ng adjustment. So pwede hong hatiin 2 beses ho this week. At pwede ho naman gawin pa nilang more than 2 series of adjustments ang gawin nila. Mas maigi ho yun para mas maliit ho ang maging adjustment per schedule ng adjustment. Pero ang desisyon ay nakabase pa rin sa mga oil companies at hindi kontrolado ng DOE. Ngayong araw ay naglabas na ang kumpanyang Shell at Sea Oil ng dagdag presyo para bukas at sa Huwebes. Bukas, inaasahang tataas ng 1 peso and 75 centavo kada litro ang presyo ng gasolina, habang ang kerosene naman ay may paggalaw na 2 pesos and 40 centavo kada litro at 2 pesos and 60 centavo naman kada litro sa diesel. Habang sa Huwebes, June 26, tataas ang presyo ng gasolina ng 1 peso and 75 centavo kada litro, ang kerosene 2 pesos and 40 centavo kada litro at ang diesel naman ay 2 pesos and 60 centavo kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng krudo ay dulot ng sigalot na nangyayari sa pagitan ng Iran at Israel. Clay, maliban dyan, naglabas na rin ang kumpanyang Flying V ng dagdag presyo sa produktong petrolyo nila na parehas din sa itataas ng Sea Oil at ng Shell na mangyayari bukas ng umaga at sa Huwebes ng umaga. Nakausap nga natin kanina ang Department of Energy at sinabi nila na kung sila daw ang tatanungin, ayaw daw nila maglabas ng eksaktong amount kung magkano ang posibleng itaas ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo.
Pero kung sakali man daw natataas pa rin ng matindi o ng mataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ire-request daw muli nila sa mga oil companies na hati-hatiin ang dagdag presyo. At yan muna ang pinakahuling balita. Balik mo na sa iyo, Clay. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.